Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest, Mama Sigrid channel, a faith healer, also matarders. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of September 19 hanggang September 25 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig umapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga gilap? Tuklasin at alamin natin yan. There's something with the Four of Wands. So there's something, a celebration, homecoming, family gathering. Some of you meron dito ikakasal, na meron ditong manunumbalik, babalik, no? Maaring merong uuwi galing international o maaring uuwi sa inyong tahanan, no? And because there's something guys with the Knight of Swords, there's something na success driven, talaga magtatagumpay na. Talagang hindi na mapipigilan ang pagbabalik ng isang bagay o tao na to. No, talagang maaring meron ditong ikakasal. Talaga there's something family gathering, homecoming. And there is something with Page of Swords, not being curiosity. Maging maingit ka lang kasi may nagsusubaybay o may maaaring kumukuha ng informasyon sa'yo or kailangan marami kang bagay na malaman dito or matuklasan. So may mga bagay na maaaring magbigay liwanag, no, sa iyong isipan. No, bibigyan ka ng kaliwanagan, no, parang mapapalingon ka na parang ito yung bagay na kailangan mo malaman, no? Then of course, there's something with the Knight of Wands. So there's something slow and steady. Unti-unti lang. Ibig sabihin dito, kailangan mo maging mahinahon. Huwag kang maging padalos-dalos. Kailangan mong kumalma. And of course, there's something a Six of Swords with the transition. Unti-unti ka rin daw makakawala sa hindi maganda sitwasyon. Makakabangon ka rin na magiging kalmado rin ng tubig na to. No? At magiging maganda rin ang daloy ng iyong sitwasyon. And of course, there's something with the King of Pentacles, maging practical at secure ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. Pag-ingatan mo, be mature and how to handle, no, your finances, your resource of income, your finances, and of course, your business, your work. So, let's see, what is the Four of Wands? Represent guys with the Three of Swords. Oh my God, meron talaga naiinggit sa inyo, sa family mo, na maaaring kapitbahay mo to, kamag-anak mo to, na maaaring kumbaga nakasubaybay at may inggitera talaga. May nasasansa ko dito, evil eye, na meron nakamasid sa inyo, nakasubaybay. And there's something, the Seven of Pentacles with a harvest moment, pero hindi mapipigilan ang pagyabong, no, ang paglago ng inyong pamumuhay, negosyo, hanap buhay, magiging maganda ang estado nyo dito. Ano man yung bagay na hinihintay nyo, makukuha nyo. There's a pick for documents, there's a possible na dumating na. And of course, there's something, the Five of Wands. So see, I told you. So there's a spy looking, watching at you. No, hindi lang sa social media, kundi sa personal, nakasubaybay to. No, para linlangin ka, guluhin ka. Kumukuha siya ng impormasyon para hindi matuloy lahat ng transactions mo. Lahat ng bagay na pangarap at gusto mong gawin, hindi siya magsasaksid at magtutuloy-tuloy. So kailangan mag-pay attention ka dito. So let's see. And because there's something guys with the Knight of Wands. So there's a slow and steady represent with the Five of Pentacles. So, maaaring nakakaranas ka ng financial loss, financial crisis, financial difficulties. Maaaring nahihirapan ka. Maaaring nakakaranas ka ng mga crisis ngayon. Paghihirap, maaaring nagigipit ka. Pero unti-unti rin makakabangon ka dito. So, let's see what is additional messages with the Six of Swords. Represent guys with the Queen of Pentacles. Now, maging mature ka how to handle, no, your finances. Be mature and being grounded. Hindi ka dapat dumidepende, no, sa ibang tao para lang, diba? Makinig ka sa sasabihin nila, no? Huwag kang magpa-control. Now, there's something, guys, with the Nine of Pentacles. There's a blossoming. No, there's something potential for abundance. Talagang may paglago ng iyong finances. No, magkaroon ka lang security sa lahat ng plano mo, sa lahat ng gagawin mo, pag-ingatan mo ito.
Additional messages. So there's something with judgment, a wake-up call. Now, there's something a wake-up call for you. Parang ginigising ka sa katotohanan, you need to pay attention. So, kailangan mo talagang makinig, no? At kailangan mong, kumbaga, magising sa katotohanan na ang taong naiinggit ay maaaring malapit sa'yo lamang. No? Kung hindi to kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, no? And or kamag-anak. And this something the Sun card. Lahat ng bagay na ito ay maaaring maging maganda ang kalalabasan. No? Malalaman mo na. At pero ang sinasabi dito parang dahil sa malalaman mo parang malulungkot ka. Hindi, parang hindi mo in-expect na itong tao na ito kaiinggitan ka. No? And of course, there's something guys with a wheel, there's a wheel of fortune, there's something in turning back. Huwag ka mag-alala, there's a karma. Ano man yung bagay na ginagawa nila sa'yo, babalik sa kanila yan. No? Makukuha nila what they deserve. And of course, there's something guys with King of Cups. Your person is very devoted. Not sinusuport at ginagabayan ka naman ito. And there's an ancestry guide. So, mayroon sumusuport at gumagabay sa'yo dito ha, na mahal mo sa buhay na yumao. Ginagabay at sinusuportahan kayo. And of course, there's something the Ace of Swords with a breakthrough. Magtatagumpay ka at malalaman mo kung sino to. No? At unti-unti rin giginawa at luluwag ang inyong sitwasyon at kalagayan. And because there's something guys with a tower moment, there's something a major changes. No, there's something na chaos. So may mga tao dito na pinipilit sirain ang negosyo at buhay mo. No, talagang nililin lang kayo, ginugulo kayo para mawala kayo sa concentration. And of course, talagang may binigay pang pamala sa inyong tahanan ha, may binuhos, may tinanim, no, para maging malas ang inyong buhay. Alam mo, there's a decades, no, ang tagal na, no, maaring 2 dekada or maaring 1 dekada to na taon na no, na inilagay ito sa inyo na dati ang ganda ng inyong hanap buhay negosyo. No, ngayon parang lagi kayo nagigipit, naiipit, no? For the outcome, there's something with 2 of Cups. Now, there's a partnership. Ibig sabihin dito, talagang nasa paligid nyo lang, pinapaalalahanan kayo na mag-ingat kayo sa mga taong makakasalamuhan nyo or makakausap nyo. No, dahil nandito lang sa paligid nyo ang mismong lumalaso ng eksena nyo. And because there's something guys with a full card, see, huwag kang magtitiwala ng lubos. No? Talagang itong tao na to hindi mo lubos na, na parang masisingkin sa utak mo na siya talaga ba? Ganon. Magkakaroon kayo ng something pagdadalawang isip pero talagang tinutumbok na siya talaga. No? Ang naiinggit sa inyo. And there's something guys with a 4 of Cups, no? Dahil panagbigay ng ganito, panagbigay ng ganyan, mag-ingat kayo ha, kasi hindi lang kayo pinapabinigyan pamalas, binibigyan ka rin kayo ng karamdaman. Huwag kayong tumatanggap ng pagkain, inumin na galing dito sa tao na to. And of course, there's something guys with the 3 of Wands, the waiting for ship. So ito na, no naman yun, hihintayin nyo, mangyayari na siya. Unti-unti nyo nang giginahawa rin ng pakiramdam nyo at ang inyong kapalaran ay maaaring magbago na. And of course, there's something guys with the Queen of Wands. So there's something confident. Lakasan nyo ang loob nyo, lakasan nyo ang pakiramdam nyo. Makikilala nyo to at matutumbok nyo with a breakthrough. Diba? And there's something guys with the 5 of Swords. No, nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. But definitely guys, pag-ingatan nyo dahil ikaw mismo naglagay sa kalagayan mo ngayon. No, parang you created the situation and you have the power to change it. Ikaw yung magbabago sa sitwasyon mo dahil hinayaan mong, kumbaga, makapasok siya sa buhay mo. No? Para nagkaroon ng inside job, masyado kasing tiwala. No? So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo guys about sa finances and career, love life, at kalusugan. So, there is something guys for finances and career. Okay, there's something an Empress card, there's something revert. Oh my God, there's something na maaaring ibalik ulit no, ang sigla ng inyong negosyo, hanap buhay. Para mabubuhay ulit kayo for the second time around. There's a revert. No, gaganda na ulit ang iyong finances, sources of income. No, ang iyong panghanap buhay. Now, there's something that higher. There's a Page of Pentacles, There's a Page of Pentacles, invest wisely. Na mag-ingat kayo sa mga papasukin yung negosyo o hanap buhay. Or either sa mga i-investan nyo ha. Mag-ingat kayo, baka magbudol kayo. And there's a 6 of Pentacles. So I told you, magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. No, gaganda na rin ang daloy ng iyong pagkakaperahan. No, there's a 8 of Pentacles na talagang gaganda na ang iyong negosyo hanap buhay. Parang mag-focus lang kayo at mag-concentrate kayo sa iyong ginagawa. No, huwag niyong hayaan na malito at guluhin ang iyong isipan. And of course, there is something guys with the 3 of Pentacles for collaborations. No, mag-ingat kayo sa mga papasukin nyo talaga negosyo, hanap buhay dito. No, especially, so kailangan nyo tutukan
na kailangan, ano kayo, hands-on sa gagawin yung negosyo. And of course, there's something, guys, with Two of Pentacles. There's a balance. Maging balance ka. No? Kumbaga, maging ano ka lang muna. No? Maging balance ka muna. Kung papasukin mo at magbabago ka, kumbaga, magbubukas ka ng business, kailangan gamay-gamay lang. Huwag mo syadong todo pasok agad dun yung ano na yon, no? Yung puhunan, kailangan konti lang muna yung kapital kahit paano para palaguin mo muna yon. Tignan mo kung mag-work. And there's something, guys, with Ten of Pentacles. Magkasucceed ka, gaganda na ang yung takbo ng iyong negosyo, hanap buhay. Na magbibilis-bilis na, there's something unexpected financial windfall. May paglago talaga. Na pagdating sa love life, there's something the Ace of Cups, there's something a new love coming in. Talagang manunumbalik din ng pag-ibig. Na talagang gaganda na rin ang inyong relasyon. No? And of course, there's something with that card. There's an ending and a beginning. So, may mga bagay na matatapos na. Na may mga bagay na mawawakasan na. Na maaaring magkaroon na ulit ng panibagong eksena. And of course, there's something, guys, with the Four of Swords. O, sabi ko na may gayuma, matatapos ang gayuma, manunumbalik ng pag-ibig. So, meron talagang gayuma. No, parang sinira ang inyong relasyon para maghiwalay kayo. No, there's something, guys, with the Four of Cups. No, sabi ko na nga ba eh. No, parang binigyan kayo ng inumin nito. Ginayuma nga. No, yung person mo para mabago yung utak. No, there is something the devil. Sabi ko ni. Meron talagang gumawa sa iyo ng gayuma or kulam. Nasa inyong relasyon, kaya kayo minamalas, kaya nagkakaroon kayo ng problema. There's a Ten of Wands. Sinumpa ang inyong relasyon. Oh my God, kaya pala mabigat, no? Ang inyong pamumuhay. So let's see. Pagdating tayo sa kalusugan, there's something, the Nine of Cups, there's a wish fulfillment. So gaganda rin ang pakiramdam mo. Gaganda na rin ang iyong sitwasyon, yung kalusugan. And there's a Four of Pentacles. Proteksyonan nyo lang at palagaan nyo ano man yung bagay na meron ka. Pag-ingatan mo dahil some of you guys, meron talaga naiinggit sa inyo. Parang gusto nito magastosan kayo. No? Nagiging parang palabas ng pera dito eh. And of course, there's something with the Emperor, no? Be mature enough and be grounded. No, maging mature na kayo pagdating sa kalusugan na yung mga bagay na bawal, yung mga bagay na nag-trigger, iwasan na. No, or may mga bagay dito na kung alam mong hindi na makikita ng findings, no? Pagdating sa medicals, pag walang findings, so kailangan pay attention. There's a spiritual problem. And there's something, guys, with the Six of Pentacles. No? Ibig sabihin, gusto nito talagang magastusan ka. No? Talagang gusto nito mahirapan ka, maghirap ka. Para, kumbaga, tina-target kayo sa kalusugan, ha? Para magastusan kayo. And because there's something, guys, with the Lovers. Sabi ko, connected kayo eh. Na talagang dalawa kayo ng person mo na maaaring sinasalbahi dito. Very wrong. And because at the same time, there is the Eight of Wands. Mayroon ka ditong maaaring matatanggap, no, maaring mensahe sa panaginip mo, or there's a phone call and messages and email, matatanggap ka dito. Parang magsisingkit sa ito na, oh my God, siya nga ata. O maaring, kumbaga, unti-unti na magkakaroon ng changes and development sa kalusugan mo. Gagaan ang pakiramdam mo dito. So let's see, what is additional messages with the magical fairy messages advices? So let's watch this. Okay. Let's see what is the magical fairy messages advices for you. Okay, there's something, a patient please. So, kailangan mo haba ng pasensya. Kumalma ka. Dadaan ka sa proseso, ha? May mga bagay na kailangan mo munang papagdaanan. There's a travel. Some of you magkakaroon ka ng travel success. And there's an auto with harvest moment. Talagang aanihin mo lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. And there's a vegetarian. So, kailangan mo rin veggies, ha? Tantanan mo yung kakakain mo ng karne. No, ano man yung bagay na mabigat sa yung sikmura, sa tiyan mo. So, kailangan muna yung mabilis matunawan, no? Para ma-detoxify lahat ng toxin mo sa katawan. And there's a third eye, clarity. So, lahat ng bagay na to parang lumiliwanag na sa isip mo, mismo sa sarili mo, na there's something wrong behind the scenes, na may nagtitrigger ng lahat ng komplikasyon. So, meron talagang, kumbaga, nanalbahi sa'yo na parang pinondohan ka. Once na parang parang active, kumbaga, i-activate niya ng dasal, kumbaga, mag-work na siya kagad sa inyo. No, merong kadena na nagdudugtong sa kamalasan, no, sakit na nararamdaman para maghiwalay kayo ng person mo. And there's something magician. See, it's all about magic. Talagang, there's something na parang you need to pay attention.
na meron talagang ginawa sa inyo. There's the word. Talaga magkakaroon ka ng travel. Some of you baka kailangan mo rin ng unwind. No? Disconnect from the world. Baka rin makakaalis ka na kung mangingibang bansa ka na 2 clarification na makakaalis ka na. There's a divine timing. So ito na yung panahon at pagkakataon, maniwala ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo. No, walang pag-aalinlangan dapat sa lahat ng bagay na gagawin mo. Sa proseso na gagawin mo, kailangan magtiwala ka. For Archangel Michael, messages, new beginning and fresh start. Magsisimula ng panibagong eksena sa'yo. The new chapter and the new era is coming. A Jesus-loving quote said, "Do shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind." So, ibig sabihin dito, kung mamahalin mo ang ating Panginoon sa isip, sa salita at sa gawa, no, sa kaluluwa at sa puso, ay maaaring ibigay niya sa iyo ang mga bagay na karapat-dapat sa iyo. Para sa madaling salita, gawin mo yung sentro ang ating Panginoon. Sa tinatahak mo landasin. Magtiwala ka sa kanyang plano, no? Ang kanyang talagang inilaan para sa iyo. Money Move Oracle Deck. There is a perfect fit. Now, there's you're meant to be here. Talagang itong bagay na to para sa ito, hindi para sa iba. No, kaya mo to nararanasan, may bagay kang kailangang pagdaanan dito. At kailangan may aral kang matutunan. And there's an 111, there's an intuition. Tama ka ng hinala. No, tama ka ng nararamdaman. Hindi yan parang imahinasyon lang. Kumbaga, tama ang iyong kutob. It's time to implement long cherished ideas. You are on the right track towards making your dreams into reality. The right people, circumstances, the resources are being sent your way. Happiness and new opportunities, trust in the process. I told you. So, kailangan mo magtiwala sa tamang proseso. From the shadow work, represent what? From the shadow work, represent what? There's an unseen pattern. So, may mga bagay dito parang hindi mo nakikita ano ba yung ibig sabihin nito. Pero sinasabi dito, change your thoughts, change your life. Kung hindi mo babaguhin yung perspective mo, hindi mo mabago ang eksena mo. No, there's a reprogramming. Kailangan mabaguhin ang mga nakasanayan mo. There is a clarifying for a love situation. Represent with a delicate balance. So, kailangan mo maging balanse. No, parang sinasabi dito, strike a balance between freedom and commitment. Na magkaroon ng kalayaan pagdating sa sitwasyon nyo, sa buhay nyo, sa relasyon. No, hindi mo kailangan kumbaga, i-manipulate yun sa sitwasyon, lalo-lalo sa pag-ibig. Kailangan maging balance lang. There's a give and take. What lies beneath the future? And of course, there's something and knowing they fuck up. Alam mo na ginawa nila sa ito, tinarantado kanila. Alam na nila na nagpapagamot ka. O alam na nila na tumbok mo na. What is the clarifying for your life situation? O alam nila na magpapagamot ka. No? What is the clarifying for your life situation? There is something further hope. May pag-asa. Talagang, alam mo yung lilipad yung pag-asa na ito, maaring dumapo sa'yo. Na may mensahe na huwag ka mawala ng pag-asa. There is something in hope, no? Talaga ibinibigay sa'yo, baga itong symbol na to, o sumisimbolo na to, parang may pag-asang paparating. What is a part of the life represent what? Ito, napanood mo tong reading na to, hindi dahil para ipakita lang sa'yo, kundi para ipaalam sa'yo na may bagay na kailangan mong solusyonan at kailangan tuldukan. Now, there's a confidence. Lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. My trust in life is unwavering, guided by God and wisdom and love. My heart choices is aligned with the divine will. I remain faithful to my inner guidance, knowing that everything unfolds according to God's plans, and I am empowered by this deep faith. So, see, kumbaga kailangan malakas ang pananampalataya, malalim ang yung paniniwala sa lahat ng nangyayari nito at nagtitiwala ka sa tamang proseso. So, let's see what is the additional messages with a pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys, with a pick a card, yes or no. So, before anything else, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot within 1, 2, o 3. The request kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka pa ng number na gusto mong maging sagot sa tanong mo, please comment down below. At maraming salamat po pala sa mga solid subscribers. And of course, sa mga bagong subscribers natin. And of course, sa silent viewers natin. And of course, sa mga bagong followers. At sa mga solid followers natin, maraming salamat po. And of course, maraming salamat po pala sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. At pasensya na po kayo, bihira tayo makapag-upload. Pero tuloy-tuloy po yan. Gagawin ko po lahat makapag-upload po tayo. Pasensya na po dahil
meron tayong mga pasyente, no, na nagdaan ng Thursday, every Thursday lang po ang ating gamutan, ha. Ang gamutan po natin ay every Thursday lang po. Kumbaga, tumatanggap po tayo ng walk-in for gamutan lang, no? Gamutan lang po siya. Yung mga kulam, no, lahat ng bagay na yan. Kumbaga, wala po tayong private reading kapag na walk-in po, ha. Online po lang. There's something online reading lang po tayo meron. Then of course, kumbaga, kung sino magpapagamot dyan, message nyo lang ako. Then of course, let me know, no, kung paano kayo matutulungan. So, let's proceed tayo. With a pick of yes or no, so let's start with the number 1. There is a no. Yield is pure effort wasted. Ibig sabihin dito na parang, kumbaga, nasira na, wag mong hayaan na mabulok pa, no, ang iyong pinagpagod at pinaghirapan. Na wag mong hayaan na masayang ang effort mo. There is a no with the number 2. There is a feeling out of the sync, not compatible with you. Ibig sabihin, hindi pa to para sa'yo. May nakalaan para sa'yo. No? Kailangan mong bitawan, pakawalan to dahil wag mo ipagpilitan yung sarili mo sa isang bagay na hindi para sa'yo. No, number 3, there is a no again. Turning back, walk away, unreceived to new ideas. So, ibig sabihin, kung may iniisip ka, bumalik ka sa kung saan ka nagsimula, kung ano naman yung bagay na pangarap mo, hangarin mo, wag mong proceed tong gusto mo mangyari, baka ikapahamak mo or maaring hindi maging maganda ang resulta. So guys, this is a weekly gabay for the month of September 19 hanggang September 25 for the sign of Pisces. So Pisces, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gafocus. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Dahil maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo nang skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik digdig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!